Ramdam ko na matapos ang insidenteng halikan na nangyari, pareho na kaming mag-iilang sa isa't isa. I feel awkward. Yes, we are talking pero hindi na tulad noong nakaraan. Nawalang bigla ang closest namin. Ramdam ko rin umiiwas siya hanggang sa makauwi na kami sa Pilipinas. Paakit na ako sa hagdanan nang tumikim to at tinawag ang pangalan ko. Huminto ako tapos sumarap ako sa kanya. Sorry sa ginawa ko. About the kiss? Hindi to sumagot. Ngumiti ako ng sapilitan dito. As you said that night, hindi ko alam ang ginagawa at sinasabi ko because I am drunk. So do not feel sorry dahil wala lang talaga sa akin yon. Wika ako rito. Bahagyang nalukot ang noon nito sa sinabi ko. If you excuse me, aakit na ako ng silid ko. Sabi ko, di ko na hinintay pa ang kanyang magiging tugon. Iba talaga ang presensya namin ng mga oras na yon at nung bakasyon. Bumalik kami sa dati. Ngunit ang kaibahan lang sa sitwasyon ngayon, hindi na talaga namin maiiwasan ng isa't isa dahil nasa iisang bubong na kami nakatira. Nagising ako at biglang bangon dahil tinanghali ako ng gising. Tumayo ako, tumungo agad sa loob ng shower room. Minadali kong aking pagligo at agad na nagbihis. Pababa na ako sa hagdanan ng mamataan ko si Carter na paakyat. Bumagal ako sa aking pagbaba at tumingin dito. Go to the kitchen and take your breakfast. Aniya sa mababang tinig. Hindi na. Makamalate ako sa trabaho. Kumunot ang noon nito. You mean, you will leave the house without me? Oh, we both have a car. Napapailing ito. Nakalimutan mo na bang asawa mo ako? What will others say kung hindi tayo magkasabay sa unang pagpasok natin sa office bilang mag-asawa? It's none of their business. Hayaan mo sila mag-isip ng gusto nila. Huwag kang isip bata, Olivia. Pumunta ka sa kusina at kumain ng almusal habang hinihintay ako. Narinig mo ako? Sa office na lang ako mag-breakfast. You will wait for me downstairs. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan natin pumasok ng sabay. Panggigiit nito. Di na rin ito hinintay ang naging sagot ko at agad na tong tuluyang umakyat. Magreklamo man ako na magreklamo, wala pa rin akong magagawa. Napipilitan nga akong sundin ang gusto nito. Napapaisip din ako na tama ito. We need to go to the office with each other. Mabibigat ang mga paa. Tinungo ko ang loob ng dining area. Nagulat pa ako na makita ko na may isang ginang na nakangiti sa akin. Good morning, Ma'am Olivia. Good morning. Nagtatakang binati ko rin to. Upo na ho kayo ma'am para makakain kayo ng almusal. Sabihin nyo rin ho kung may kailangan pa ho kayo. Umiling ako. Wala na. Naupo ako. Siya nga pala, ako si Manang Sabel. Akong pinagkakatiwalaan ni Sir Carter na maging stay out kasambahay sa bahay ninyong ito. Ah, okay. Tara ho Manang, sabayan niyo ho ako mag-almusal. Umiling ito. Naku iha, mamaya na lang ako. Salamat. Sigurado ho kayo? Oo, iha, kaya wag mo na akong alalahanin. Ikaw ho ang bahala. Kumilos to, sa harap ng lababo habang ako na may walang galang kumain. I miss my mother. Lagi kasi niya ako sinasabayan kumain. Hindi ka ba kakain ng kanin, iha? Umiling ako. Hindi ho. Naku, pareho kayo ng asawa mo, hindi rin siya kumain ng marami. Hula ko may tampuhan kayo, no? Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Ay, paumanhin, iha. Napansin ko lang kasi hindi kayo magkasabay kumaing dalawa. Bahagya akong ngumiti dito. Normal lang ho sa amin ang hindi nagsasabay, Manang. Naku, wag ganon, iha. Bilang nakitatanda sa inyo, wag ninyo laging sasanayin ang sarili ninyo na walang bonding. Mahalaga sa mag-asawa yun. Kung may maliit man kayong tampuhan at hindi pagkakaunawaan ng asawa mo, dapat di nyo pinatatagal pa at pag-usapan ninyo. Tayo bilang mga babae ang umuunawa sa kanila. Mag-usap kayo at magiging bukas sa isa't isa. Ganyan kasi kami ng asawa ko, iha. 25 years na kami simula na magsama. Hanggang ngayon nag-uunawaan pa rin kaming dalawa. Okay naman ho kami bilang mag-asawa, Manang. Ngumiti ito. Mabuti naman, iha. Nang maubos ko na ang pagkain, sa isang pirasong sandwich at isang baso ng fresh milk, tumayo na ako. Tamang-tama naman dahil pababa na rin sa hagdan si Carter. He is with his business apparel. Sa mga sandaling iyon, mas naramdaman ko ang pagbabalik nito bilang nakatataas sa opisina. At ako na may bilang isa sa mga empleyado lang niya. Manang, kayo na hong bahala sa buong bahay? Oo, iho. Mag-ingat kayong pareho ng asawa mo sa pagpasok sa opisina. Tumango ito. At ako na may bahagyang ngumiti lang
bilang sagot dito. Pareho kaming tahimik na dalawa sa buong biyahe. No one tries to talk. Sa dulo ng mata ko nakikita kong seryoso ito. Hanggang sumapit kami sa parking lot ng JT Building, wala pa ring nangahas magsalita. Kung naninibago ito, mas nanibago rin ako sa katahimikan nito. We're here. Wika nito pagkahinto nito sa kanyang kotse. Huminga ako ng malalim at tumingin dito. So, are we ready now? Nangunot ang noon nito. To what? Ready? Ready na humarap sa mga empleyadong kasama ko. Everyone heard about the wedding. Olivia, kaya hindi na sila magtataka kung bakit kasama kita ngayon o sa bawat pagpasok ko rito sa opisina ko. Napatango ako rito. That's good. Mas mabuting ang alam nila. Let's go then. Konting minuto na lang at late na tayong pareho. Wika ako rito. Buwaba kaming dalawa sa kotse niya. Habang naglalakad kami papunta sa lobby, lahat ng nararaanan naming empleyado, malugod kaming binabati. Umugong ang ingay sa pagtulog namin mag-asawa. Naamin ni Carter. Kung dati si Miss Silva ang tinatawag nila sa akin, ngayon Mrs. Jones na. Sa ilang araw na gano'n nasanay din ako sa kanyang presensya, mapabahay man na opisina. Malaya lang ako nakakagalaw kapag ako lang mag-isa. Yun ay tuwing sa kabilang kumpanya ito naglalaging mag-opisina. Hindi kasi to full-time sa JT nag-opisina, kundi mas priority nito ang malaking negosyo ng pamilya nila. Kaya naman hiniyaan ako ni Carter na pangasiwaan ang buong operasyon ng kumpanya sa tuwing wala siya. May importante akong meeting na dadaluhan ngayon. Ihahatid kita sa JT saka ako diretso sa kabilang kumpanya. Napahinto ako sa pagpasok ko sa kotse nito. Is that so? Then let me drive my car para hindi ka na maabala pa. No, ihahatid kita. Wag na. Olivia. Carter, please. Namimiss ko na rin imaneho ang kotse ko. Hayaan mo na ako. Wala itong nagawa kundi pagbigyan ako. Masaya ako at nakaramdam ng excitement dahil sa wakas, magagamit ko ng muli ang aking kotse. Pagkarating ko ng kumpanya, dumiretso na agad ako sa aking opisina. Agad naman akong sumimangot dahil sa pagpasok ko'y may isang tao kong di inaasahan na makita sa araw na yon. Nakakagulat talaga kung paano siya nakapasok sa opisina ko. Good morning, Olivia. Cristel? Tumayo ito at nag-cross arms na humarap sa akin. Kamusta ka, Olivia? I'm fine. Ikaw? Kaswal na tanong ko rito. I'm also fine. Well, good. Upo ka. Umupo naman tong nakadikwatro. Binaba ko naman ang aking bag at mga documents sa taas ng aking mesa, tsaka ako to nilingon. So ano nga ba lang may paglilingkod ko sa'yo? Bakit nandito ka ngayon? Tanong ko rito. Nandito ako dahil gusto kitang makausap. Tumango ako at naupo sa aking upuan pagkaalis ko ng aking coat. Is it about Carter? Yes. Bukod sa kanya, may iba pa ba tayong dapat pag-usapan? Kaswal na tanong nito pero may dating. I don't know. It's up to you kung may gusto ka pang idagdag sa pag-uusapan natin ngayon. Umangat ang dalawang kilay ko. Then what is it, Cristel? Alam ko nagtataka ka kung ba't ako nandito ngayon. Yes, very much. Bakit ka nga ba napasugod dito ngayon? Sa palagay ko, alam mo kung nasan si Carter ngayon. Tama ba ako? Tumikwas sa kilay nito. Yes, kaya tinaon ko ngayon pumunta rito dahil alam kong nasa kabilang company siya nag-uumpesina ngayon. That means may pakay ka talaga sa akin? Listen very carefully, Olivia. Mabait ako kung sa mabait, ngunit iba ako kung magalit. Hindi mo pa ako lubusang kilala? Kumunot ang noo ko. Nagtataka ako sa mga pananalita nito. Wait, pinagbabantaan mo ba ako? Oh yes. Pinagbabantaan kita na oras mapatunayan ko na may iba ka pa bang hangad sa boyfriend ko? Hangad? Tulad ng ano? Naguguluhang tanong ko rito. Babae ako kaya ramdam kong may pagtingin ka sa boyfriend ko. Diretsahan itong sinabi. Nagpantig bigla ang ulo ko sa sinabi nito. Excuse me, Cristel, are you out of your mind or just paranoid? Look, yan lang ba ang pinunta mo rito? If yes, you are just wasting your time. Let me remind you. Ano nga ba yung sinabi mo? Pareho tayo ng sitwasyon? Saan banda, Olivia? Kumunot ang noo ko. What are you trying to say? You have no boyfriend, right? Umalis ka sa Maldives nang wala kang iniwang kasintahan. You just say it para wag akong mag-alala na wala ka talagang balak ahasin sa akin si Carter. Again, I warned you, Olivia. Umawang ang bibig ko sa mga sinabi nito. Wow!
At saan mo nakalap ang mga balitang yan? I have my way to find out. Sagot nito. Wow, ang galing mo. Tumikwas ang kilay ko. So what if I say yes? Totoong wala talaga akong boyfriend. Anong mangyayari? Anong gagawin mo? Mas dumalim ang kunot ng noon nito sa sinabi ko. Ilalayo ko ang boyfriend ko sa'yo. Tumawa ako sa sinabi nito. Sa panong paraan, maniniwala pa sana ako na noon pa man hindi kami kinasal. Sana noon pa man ginawa mo na yan para hindi ka sana ngayon napaparanoid kakaisip sa maaaring mangyari. Huwag mo sanang kalimutan. May mga dahilan kami kaya kami umabot sa ganito. Also, huwag mong kalimutan, kailangan nga ako. Sa paraang kailangan ko rin siya. Cristel, makinig ka. Yeah. Pinalabas ko sa'yo na may boyfriend ako. Why? Dahil inalala pa rin kita. Carter is madly in love with you, 100%. Hindi ako nagmamahal ng lalaking walang itutugon sa pagmamahal ko. You know, he loves you that much. Sana lang wag mong pagdudahan ng pagmamahal niya para sa'yo. Lumunok ito habang masama pa rin ang tingin nito sa akin. Hindi ako nagdududa sa pagmamahal niya sa akin dahil alam kong ako lang babaeng mamahalin niya. Ngumisi ako rito. Kaya ako ang pinagdududahan mo? Kaya sa akin ka nagagalit ngayon? Teka lang, bakit ka may takot gayong alam mo namang mahal na mahal ka ni Carter? Dahil alam kong hindi peke ang kasal ninyong dalawa. Nagkibit balikat ako at bumuntong hininga. Yes, hindi nga peke ang kasal naming dalawa. Pag-amin ko rito ng diretso. Ako ngayon ang magtatanong sa'yo. I am his wife right now. Nasaan ang lakas ng loob mong sabihin sa akin na ilalayo sa akin ang asawa ko ngayon? At sino sa ating dalawang may karapatan ngayon? Hanggang papel lang ang pagiging mag-asawa ninyo. Kaya huwag kang umasa na magiging totoong pagkasama ninyo. At sino bang nagsabi na aasa ako? Napaupo ako ng tuwid at napailing dito. Sa tingin mo ba, pag magmamahal ako ng lalaking walang pagmamahal sa akin? The answer is no. You really become paranoid, Cristel. Pakilinis nga yung mindset mo nang sa ganon, magkaroon ka ng peace of mind. You may leave now, Cristel. Mas lalong kumunot ang noon nito. Tumayo ito at namewang sa harapan ko. Makakarating to kay Carter. Go ahead. Dapat nga sa kanya ka dapat nagdada ng kung anong insecurities mo. At dapat siyang tinatanong mo kung anong status ng pamumuhay namin sa loob ng bahay. Now go to him. Gusto mo ihatid pa kita? Ngumisi ako at prenteng na upo. Ah, wait. Will you always remember na ako ang kailangan umayaw sa pagsasama naming dalawa bago kami makalaya sa isa't isa. Pagkalabas, malakas itong ibinagsak pasara ang pinto ng aking opisina. Napapailing na lang ako sa pinapakita nitong pag-uugali. Hindi ko inaasahan na may itinatago itong ganong ugali. As I remember, Carter said that his girlfriend is modest, yung tipong mahaba ang pasensya at hindi marunong magalit. Ngunit kabaligtaran lagi ang pinapakita sa akin ng girlfriend niya. Naniniwala ako sa kasabihan ng iba. You can never tell the real attitude of a person until they show insecurities. At isa na doon, si Cristel. Dahil kapag si Carter pala ang nagsasabi ay para itong babaeng hindi makabasag pinggan. I did not mind, Cristel. Finokus ko lang ang sarili ko sa buong araw ko sa loob ng aking opisina, lalo pa nga't wala si Carter. Kapag ganong wala ito, sa akin lahat babagsak ang mga papeles. Napipirmahan ito maliban na lang sa mga papeles na ito ang kailangan na lumagda. Nauna akong umuwi sa bahay. Pagkabihis ko sa aking silid, bumaba agad ako sa kusina. Gumawa ako ng mixed vegetable fruits and I also cooked chicken lollipop. Dinala ko sa likod bahay dahil plano ko talagang mag-swimming sa mga oras na yon. I was eating alone. I found the perfect and solemn place at that moment. Noon pa man kasi gusto ko na ng tahimik na kapaligiran dahil sa ganun ako nakakapag-relax. Maya-maya nilapag ko ang isang bowl at fresh cucumber juice sa maliit na mesa sa gilid ng pool. Tumayo ako at hinubad ang wardrobe na siyang nagsilbing pangtakip sa katawan ko. Ang tanging suot lang ay mustard two-piece swimsuit. Nag-dive ako at agad nang lumangoy. Pabalik-balik sa magkabilang dulo ng swimming pool hanggang sa napagod ako. Ilang minuto pang lumipas, nagpasya na ako na lumangoy sa gilid. Nang inangat ko ang buo kong mukha, nagulat ako dahil may nakatayo doon sa gilid. Napatangala ako at napalanok sa taong naroon. Nagtagpo ang mata naming dalawa. Mas napalanok ako na mapansin ko, nakaubad baro ito at tayong naka-swimming trunks lang ang suot nito. Would you mind if I join you swimming? Napanganga akong napatingala
na makita ko tong nakatayo mismo sa gilid ng pool kung saan ako aahon. Would you mind if I join you in swimming? Pag-uulit ito sa tanong. Tinigom ko ng aking bibig at napalunok. Bahagya akong tumango rito. Of course you can. Sagot ko rito nang makabawi ako sa aking pagkatuliro. Ngumiti ito. Nilunok ang bitbit na nangangalahating baso ng cucumber juice. Nilapag muna nito ang walang namang baso sa gilid ng pool, tsaka ito nag-dive. Napasinghap ako. Doon lang ako nakahinga na maayos. Umahon ako. Hinayaan ko tong lumangoy habang ako sinuot ng wardrobe saka naupo sa upuan. Sinubukan kong di tumingin sa kanya habang lumalangoy siya. Kumain lang ako ng chicken lollipop at ininom ang natira kong cucumber juice. Olivia, are you not going to swim again? Napalingon ako rito na magsalita ako. Mamaya na ulit ako. Don't mind me, just enjoy yourself, okay? Lumangoy ito ng ilang beses. Maya-maya umahon din to. Bigla ako naupo na matuwid at nakaramdam muli ako ng pagkailang at pagkatuliro. Ang tibok rin ng dibdib ko hindi ko na naman maintindihan. Lalo na nga sa tuwing nagtatama ang mga mata naming dalawa. Sinuot nito ang damit na maluwang at umupo to sa kabilang upuan. Tiningnan nito ang pagkain sa maliit na lamesa. Tumikim ako. Kumain ka na ba? Tanong ko rito. Umiling ito. Not yet. Ikaw? Balik tanong nito at saka humarap sa akin. Ayan, yan ang order for dinner ko. Kain ka. Ginawa ko yan bago mag-swimming. Tumango ito. Kumuha ng chicken lollipop at gumuya. You want some rice? Ikukuha kita. Tumango siya. No thanks. This is delicious. And also the salad. Komento nito. Napangiti ako. Well, ikukuha na lang kita ng maiinom. Anyway, anong gusto mo? Napatingin to sa baso ko na may laman na ring cucumber juice. I want this. Ha? Akin yan. Di ko naabutang bawiin dito ang inumin ko na bigla niya tong ininom at inubos. Delicious. Ikaw din ba ang gumawa nito? Yes, ako. Gusto mo bang gawan kita ulit? Ikukuha kita. Tumayo agad ako at hahakbang na sana, ngunit pinigilan ako ng isang kamay nito. Tumayo to sa harapan ko at pinaupo niya ako. No need. You just sit down there at ako nang kukuha ng maiinom natin, okay? Tumango ako. Sige, ikaw ang bahala. I wait for him. Nagtaka lang ako nung tumagal to ng kaunti. Sa pagbalik nito, may mga bitbitong 3 styrofoam and then a liter of Tropicana juice. Humalimuyak ang laman ng styrofoam na dala nito. Napawaw ang mata ko nang buksan niya mga yon. It is a pork barbecue, tacos, at fried sushi. Wow! Kaya pala natagalan ka. Ngumisi ito. I saw you here as I arrived. Kaya napaisip ako mag-order ng food para sa night swimming na to. Ah, I see. Let's start the food before it gets cold, Olivia. Ngumiti akong tumango. Sige. We enjoyed eating. Nagtawanan din kami habang nag-uusap, hanggang naisipan kong tungkol sa biglang pagdalo ni Cristel sa opisina ko. Kamusta sa opisina kanina habang wala ako? Pagkaraang tanong nito. It's fine, pero may mga documents na dumating na kailangan ikaw ang pipirma. Nilapag ko na yun sa mesa mo, ikaw na lang bahala dun bukas. Thanks. Ibinaba akong gamit kong chopsticks at tumingin ako rito. Kamusta na si Cristel? Nagkita ba kayo kanina? Nag-angat ito ng tingin sa akin. Hindi. Tumawag ba siya sa'yo? Kulot noong umiling ito. We never talked since this morning. Why? Tumaas ang 2 kilay ko at huminga na malalim bago napapailing. Nagpa siya kung wag sabihin sa kanya ang tungkol sa pangyayari kaninang umaga. Wala. Natanong ko lang. Mariin niya akong tinignan. I am not convinced. Olivia, tell me. May nangyari ba? Ngumisi ako at muling umiling. Wala. Just forget what I ask. Olivia, talk and I will listen. Bakit mo natanong ang tungkol kay Cristel? Umiling na muli ako at ngumiti. Wala nga. I'm just asking. Hindi na ba ako pwede magtanong tungkol sa girlfriend mo? Huminga to ng malalim. Okay. Ngunit may laman ang mga titig nito na parang hindi talaga ito kumbinsido sa aking sinabi. Upang makaiwas sa nagtatanong ng mga mata nito, ay tumayo ako. Kumain ka na lang, and I'll go for a swim. Di ko na hinintay pa ang magiging tugon nito. Tumalikod ako at tumungo sa silid ng pool. Inalis ko muna ang wardrobe na suot ko, tsaka ako tumalon sa pool. I swim, swim, and swim. In-enjoy ko munang lumangoy bago man ako umakyat sa aking silid.
Bigla ko napasinghap at tumili nang may naramdaman ako sa aking paa. Pagtingin ko, si Carter pala yon. Bigla ka nalang sumusulpot. Sabi ko rito na kinangisi lamang nito. You really love swimming? Of course. It is to sa sports na inaral ko since I am young. I see. Then, let's compete? Compete sa paglangoy? Yeah, sure. Lakas loob na pumayag ako kahit pa alam ko nang mas magaling to kaysa sa akin sa paglangoy. Masaya naging kompetisyon naming dalawa. Hinihila ko ang braso o paa nito para pigilan to at ako ang mauna. Also, Carter did stop my arms to swim. Kaya't sa kompetisyon namin walang nanalo. I am tired already. Aahon na ako. Hey, sabi ko rito. I feel awkward kaya lumungoy na ako patungo sa railing ng pool. Ang di ko inaasahan ay ang pagsunod din nito sa akin. I feel he is concerned sa hangganan ng pool. Lumunok ako. Carter? Huminga naman ito ng malalim. Let's go. Nauna itong umahon. And then he offered me his hands. Tinanggap ko naman iyon. Thank you. Ayoko nang ibalandra pa sa kanya ang buong katawan ko. Kaya agad ko nang tinungo ang wardrobe ko at agad ko yung isinuot. Tinungo ko ang aming pinagkainan kanina, tsaka kayo niligpit ng paisa-isa. I feel him beside me. Tinulungan na niya ako magligpit at dalhin yun sa kusina. At nang matapos, sabay kaming umakyat sa pangalawang palapag. Hindi ito nagsasalita, kaya hindi rin ako nagsasalita. Hanggang sa nasa tapat na kami ng makatapatan namin silid. Good night. Pasok na ako? Olivia? Ha? Papasok na sana ako sa aking silid nang tinawag niya ako. Ramdam ko ang pagpigil ng kamay nito sa braso ko. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Ang di ko inaasahan, ang unti-unting paglapit ng katawan at mukha nito sa akin. Carter? Tawag ko sa pangalan nito habang napapakurap ang aking mga mata. I can't stop myself right now. Pwede ba? Napasinghap ako na mariin. Ang dibdib at paghinga ko'y nabibitin dahil sa pinipigilan ko yon. Pwede ba kitang halikan? He seriously asked me. Hindi ako sumagot dahil sa mga mata lamang niya ako nakatingin. I just feel hypnotized by his dark eyes. Napanunok ako na mahinang sinandal niya ako sa pader ng aking silid at unti-unti akong napapapikit nang maramdaman ko ang paglapat ng labi nito sa labi ko. Dumilat ako when I feel him stop. Masuyotong nakatingin sa aking buong mukha at sa aking mga mata. I'm sorry kung hindi ko mapigilan ang sarili ko. He almost whispered. Mariin ko tong tinitigan. What if Crystal will find out about this? If he stopped me from talking? Please stop thinking about her, Olivia. Walang mali dahil mag-asawa tayo. Ang mali kung pinilit kitang tumugon sa paghalik ko sa'yo. Lumunok ako. Di ko alam ang itutugon ko sa kanya. When I remember Crystal, parang nakonsensya ako sa nangyari. Ngunit kung iisipin, ano nga bang mali? Mali bang minsan ay maging mahina sa tukso? Lumipat ang tingin ko sa mga labi nito. Masuyo ko yung hinaplos sa aking palad. Sometimes, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. I'm thinking about these lips, Carter. Tumitig ako sa mga mata nito. Gusto kong maging totoo sa sarili ko and yes, katulad mo, nananabik din akong matikman tong labing to. Hindi ako santo dahil minsan katulad ako ni Eva na nai-hypnotize sa kaway ng isang tukso. Ano ang gagawin ni Olivia ngayong tila nahuhulog na siya kay Carter? Ano ang gagawin ni Crystal kapag nalaman ang mga nangyayari sa mag-asawa? Kainin kaya lahat ni Olivia ang mga sinabi niya noon na hindi siya mai-inlove kay Carter? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.